chapter 90, verse 12. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, 90 verse 12 ng awit, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay tumunog. Ulitin ko mga kapatid ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon sa mababaw na salin, sabi ng salita ng Diyos, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon. Sabi mo sa katabi mo, maikli lang ang buhay mo, kapatid. Kaya itanim sa isip namin upang kami ay dumunod. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po'y sandaling manalangin. Hindi po tayo natin tumayo. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay namin. Muli mo kami pinagkaisa upang sambahin ka at purihin at pinagkaisa mo ang aming puso upang patuloy na mag-aralan ng iyong mga salita sa amin ikalalakas bilang mananampalataya. At ang iyong lingkod ay wala pong bahid ng anumang karunungan sa ng aking sarili. Maliban na lang na ikaw ay sumaamin, maliban na ikaw ay magbigay ng karunungan, meron kami kung magagawa, Panginoon. At lagi-lagi po namin panalangin, Lord, ikaw ang siyang patuloy na maguna, ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng mensahe sa iyong mga anak. Hindi ko alam ang kanila pong mga pangailangang espiritual, ngunit ikaw po ang siyang nagbigay sa amin ng salita mo, na ito'y aming pagsalusaluhan ng mayroon pong kasiyahan, kagalakan sa aming puso, mayroong pag-ibig, Panginoon, may magpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Kaya anuman ang aming pong mapag-aralan, anuman ang aming pong mapagbulay-bulayan, hangad ko namin po, Panginoon, na ito'y patuloy namin matanggap, Panginoon, bilang kami naglilingkod, hallelujah, sa iyong banal na gawain sa lugar na ito, Panginoon. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang maliit na ambag, maliit na instrumento, Panginoon. Ikaw ang manguna, ikaw ang mag-usap, ikaw ang makita at mahayag, hindi po ang aking buhay, Panginoon. Sa iyo lamang po ako nagtitiwala, sa iyo kami umaasa at nagtitiwala ng lubos, Panginoon. Patuloy namin hangad na magkaroon kami ng kapayapaan, kagalakan sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa pamamagitan ng Santong Espiritu, Panginoon, at hindi po magtagumpay ang gawa ng kaaway, anumang kalungkutan, anumang kapagura ng aming katawan, Panginoon, o anumang katamlayan meron kami sa aming buhay ngayon, Lord, in Jesus' name, with all authority, O God, aming pong nire-review ang lahat ng gawa ng kaaway, at aming wini-welcome, Panginoon, ang patuloy na pag-ilos ng Espiritu Santo sa aming pong mga buhay. Purihin ka, Panginoon, inaangkin namin ang patuloy mong pagsisimula, hallelujah, pagbibigay ng kalupusan sa aming buhay hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. Ikaw na pong bahala sa nalalabing oras sa pangalan ng Panginoon sa Kristo na aming Diyos. Ito po ang aming panalangin na may magpapasalamat. Amen. Amen. Hanggang palagpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Everybody shout, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Come on, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Hindi po tayo naparito para sa sinuman. Hindi ako naparito para kanino man. Naparito tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Kaya mag-focus po kayo sa Diyos. Mag-amen kayo, mag-respond kayo ayon sa nararamdaman nyo, mga kapatid, mula sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Mapapuna po tayong lahat, mga kapatid. And nais ko po kayong dalhin sa isang mensahe na pinamagatan kong samantalahin natin ang panahon. Pwede ba natin sabihin sa ating katabi na may pag-ibig at tindig, Francis, samantalahin mo ang panahon. Hallelujah. Sige, mamaya ulitin natin. Kung hindi siya nakukumbinsi, mga kapatid, kumbinsi mo siya. Francis, samantalahin mo yung panahon. Hallelujah. And magalak po tayong lahat, mga kapatid, sapagkat tayo ay nandirito sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po kanina, huwag po kayo madidismaya, huwag po kayo malulungkot kung wala man po ang iba dito. Sorry po. Hallelujah. Huwag po kayo malulungkot, huwag po kayo madidismaya kung wala man po ang iba dito. Magalak po kayo sapagkat kayo ay patuloy na nakasunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Amen. Na sinasamantala natin ang panahon. Hallelujah. Pero ipag-pray natin sila na sila ay patuloy na katagpuin ng ating Panginoon, mga kapatid. Samantalahin natin ang panahon, mga kapatid. Madalas po sa buhay natin, tayo ay nagiging wais. Ika nga, pag sinabing wais ay parang
tuso parang matalino o alisto. Sa ibang salin mga kapatid o sa ibang pagkakatagalog ng wais mga kapatid ay dalubhasa o matalino. Malimit natin nagagawa ang pagiging wais sa buhay. Bilang mga nanay, kapag namimili ng produkto, kapag namimili ng grocery sa tindahan, sa Prince Hypermart or Drugman, even sa Abot Kaya, hallelujah, titingnan yung presyo doon sa kabilang tindahan. Kung medyo mahal, lilipat tayo ng kabilang tindahan. At kung maikukumpara yung presyo, bibilhin yung pinakamura. Ang tawag doon ay wais. Sa isang estudyante na nag-aaral sa eskwelahan, kapag sila ay papasok na eskwelahan, binigyan sila ng baon ng kanilang mga magulang at ang sabi, anak, ito yung pamasahe mo. Nung pag-abang sa kanto, nakita yung kakilala, nakita yung kapitbahay na may motor, mayroong top down o mayroong sasakyan, imbes na pamasahe, ang ginawa niya, pupumara siya at siya ay sumakay. Ang tawag doon ay wais o matalino. Sa bahay, malimit natin nagagamit yan mga kapatid. Hallelujah. Imbis na tayo ay gumamit ng sabon at fabric conditioner o sabon at powder, minsan yung sabon din natin ginagamit, powder na lang para makatipid. Amen? Kasi ganoon din naman. Bubula din naman, basta meron tubig. Ang tawag doon ay wais. Sa ilang mga bagay sa buhay natin, mga kapatid, na i-exercise po natin ang pagiging wais, ang pagiging matalino, mga kapatid. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, since tayo ay naglilingkod sa Diyos at meron tayong pananampalataya kung tawagin, tayo ay kinakailangan mas maging wais pa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mas maging wais, mas maging matalino tayo sa paglalaan ng ating oras sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung paano tayo ay nagiging matalino sa practical na bagay, sa practical na buhay, kung paano tayo nagiging matalino sa sekular na buhay, mas maging matalino tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Why? Bakit merong kaaway na magaling din? May kaaway, may diablo, may satanas na matalino rin. May kaaway, may satanas, may diablong puso. May kaaway, may satanas na matalino at ginagawa ang paraan para ibagsak ka at ibagsak ako. Amen. Lahat ng agree magsabi ng amen. Amen. Alam natin ang taktika ngayon ng kaaway, mga kapatid. Hallelujah. Alam natin ang paraan na kanyang ginagawa upang tayo ay pabagsakin sa ating pananampalataya. Gagamit siya ng iba't ibang kaparaanan. Gagamit siya ng iba't ibang sirkumstansya para pilitin ka niya at pilitin ako na huwag ka nang lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Pipiliin niya, mga kapatid, o pipilitin niya tayo na kumbinsihin sa isang bagay na at maling paniniwala na pag pinanghawakan natin yon, mapapahamak tayo. Amen? Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Kabataan man, nanay o tatay, tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. At madalas ang kaaway, gumagawa ng paraan. Hindi lang madalas, halos sa lahat ng araw ng ating buhay, gumagawa ng paraan ng kaaway para hindi ka magbasa ng Biblia, para hindi ka manalangin, para hindi ka mangamusta sa kapatiran, hindi mo kumustahin ang iyong pastor, ang nasa pamunuan, mga bagay na dapat natin ginagawa. Minsan hindi natin nagagawa kasi alam natin mayroong influensya ang kaaway. Amen. At gumagawa ng paraan ng kaaway para tayo, hallelujah, ay hindi makalapit sa ating Panginoon. Gumagawa ng paraan ng kaaway upang tayo ay hindi lumago sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, sa Panginoon, hallelujah, ang paglilingkod sa Diyos hindi nangangailangan ng pinakamatalino. Hindi. Hindi nare-require ng Diyos ang pagiging matalino. Yes, kasama sa paglilingkod ang pagiging matalino, pero hindi nare-require ng Diyos ang talino para gamitin. Amen. Napansin niyo ba yung mga alagad nung sila tawagin ng Panginoon? Ano ang kanilang buhay? Halos lahat sila mga isda. Ano sabi ng Bible, 1 Corinthians, mga kapatid, tinawag ng Diyos ang mga mangmang para hiyain ang marunong. Tinawag ang mga mahihina para hiyain ang malalakas. Sapagkat sa Panginoon, alam nyo kasi mga kapatid, ang panganib o danger ng isang Kristiyanong, hallelujah, merong angking katalinuhan. Pagka ginamit siya ng ating Panginoon, mga kapatid, baka maging humble. Imbes na maging humble, maging humble. Amen? Salamat sa Panginoon. Sabihin mo sa kanya mo, salamat, hindi tayo matalino. Kaya, tingnan niyo po, saan ho napunta ang ibang Kristiyanong may angking talino, pero walang karakter? Saan ho napunta ang ibang taong, yes, magaling sa sistema ng buhay, matalino sa lahat ng bagay, pero
bumagsak sa puso at karakter. Saan sila dinala? Sa pagtalikod. Bakit? Diyan bumagsak si Satanas. Sa pagiging matalino at pinaka-prideful siya. Yung pagiging mapagmataas ay kanyang pinairal. Gusto niyang lamangan ang Diyos sa karunungan at sa trono ng ating Panginoon. Bagay na hindi pumayag ang Panginoon, kaya siya pinaalis sa langit. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayo gagaya. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, ang katotohanan na ang buhay po natin ay parang usok. Sandaling lumilitaw, pagdakay, nawawala. Parang kanta, may simula, mayroong wakas. Parang singaw, bigla-biglang, sino nakarasan ng singaw? Diba madalas siya sa labit? Amen. Sa taas ng gilagi, sa baba ng banda ng gilagi. Parang singaw, bigla-biglang darating, bigla-bigla din namang mawawala. Actually, kahit di mo gamutin ang singaw, mawawala pusa. Amen. Amen. Parang ganun ang buhay natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na madali dumating. Madali rin mawawala. Amen. Marami tao, natulog lang, hindi na nagising. Bumiyahe lang, hindi na nakauwi. Amen? Amen. Bakit? Nadisgrasya, namatay sa iba't ibang kaparaanan. Ganun kaiksi ang buhay natin. And church, alam ko, na alam mo, ang buhay mo ay nag-iisa lang. Kung sa katabi mo, hindi ka pusa. Nasa ang buhay. May ganun pelikula, may ganun palabas. Siyam daw ang buhay. Wala pong katotohanan ang bagay po na yan. Misa lang ang buhay. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 9, kung paano tinakda ni minsan sa tao ang mamatay, pagkatapos ay ang pagbubuo. Itinakda na minsan sa tao mamatay. It is appointed unto man wants to die talaga. Mayroong hangganan ang tao, mamamatay ang tao, mga kapatid. Sa iba't ibang kaparaanan. Pero good news, salamat sa Panginoon, naglilipod ka sa Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon, bago bumalik ang Panginoon, nakabalik ka na. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang mahalaga lang, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos, magpatuloy tayo sa ministeryo, pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang buhay na ito, pahalagahan mo man to, mahalin mo man to, mawawala to, mamamatay to, lilipas ito, mga kapatid. Amen. Pagandahin mo man yan ang pagandahin, papugiin mo man yan ang papugiin, patabain mo man yan ang patabain, papayatin mo man yan ang papayatin, mamamatay itong katawang ito. Amen. Pakainin mo na pakainin ng madaming vitamina, mawawala ang buhay na ito. Bakit? Ito ay itinakda na sa taong minsan mawala, minsan mamatay. Hallelujah. Amen. Pero ang pangako ng Diyos, God. ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa John chapter 11, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Amen. Sino mang sumampalataya sa akin, bagamat mamatay, hallelujah, bagamat mawala, bagamat masira ang kanyang katawan, siya'y muling mabubuhay. Amen. May resurrection na pangako ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. Salamat sa buhay ng ating Panginoon na ipinagkaloob sa atin, mga kapatid. Kaya kapatid, yung buhay natin ay yung lahat sa buhay natin ito, wala pong tayong pag-aari dito. Noong time si Job, noong time na siya ay itest ng Panginoon, ang sabi ng Bible, marami siyang ari-arian, marami siyang mga alagang hayop, marami siyang anak, ay sa pag-aaral, 10, meron siyang asawa. Pero ganun pa man, dumating sa kanyang buhay, sinubok siya ng Diyos. At lahat ng meron siya, pinahintulutan ng Diyos na mawala sa kanya. Gaano po kasakit ang bagay na mawalan ka? Ari-ari ang pinundar, inipon, nawala. Mga anak na inalagaan, minahal, sinaportahan, nawala. Asawang kasama habang nagpapatuloy sila sa buhay at paglilingkod, hindi na suportahan. Kaya wala akong balita sa entire chapter ng Job kung anong nangyari sa asawa, kung pinatay ba, wala na akong naging balita, nag-report na. Pero ganun pa man, naranasan ni Job, mawala. Pero ano sabi niya sa Job chapter 1?
Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking nanay, hubad din akong babalik sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang babaw. Amen. Sabi niya sa dudulo, purihin ang Panginoon. Amen. Kaya ba natin purihin ang Panginoon kahit may mga nawala? Amen. Praise God. Kaya ba natin purihin, kaya ba natin pasalamatan ang Panginoon kahit may mga wala at mga nawala sa buhay? Kaya ba natin magsimba, kaya ba natin magpatuloy, kaya ba natin suportahan ang lingkod ng Diyos, ang gawain ng Diyos, kahit pa may nawala o kahit wala? Mga kapatid, Amen. hangad ko, dalangin ko sa Panginoon, patuloy tayong magkaroon ng kaisipan at puso, maglilingkod kami sa Panginoon. Sabi ni Josue, saganang akin at buo kong sambahayan. Sa Joshua chapter 24 verse 15, saganang akin at buong sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. May mga ilan po sa atin, mga kapatid, po, hindi po natin kasama ang ating pamilya. Isa na po si Ate Lala. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat siya nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Maliit pa lang ako, elementary pa lang ako mga kapatid, hindi pa ako ordinary kabataan pa lang ako mga kapatid, ay nakikita ko na siya sa paglilingkod sa atin. Hanggang sa ako ay naging pastor, salamat sa Panginoon, nagpapatuloy ang ating kapatid. And kasama mo kami, Nay, Te, sa panalangin sa Panginoon ang iyong mga anak, ng iyong buong pamilya. Huwag ka lang sumuko, huwag ka lang huminto. Sometimes, sa buhay natin mga kapatid, hinahangad natin talaga na sila yung makasama. Niluluhod natin, iniiyak natin, pinupuhunan natin, prayer and fasting. Pupunta tayo doon, prayer and fasting, atin tayo doon, prayer and fasting, makikisa tayo doon. And wala pong mali doon mga kapatid. Iyan ang dapat talaga ating ginagawa. Ilaban natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ilaban natin sa panalangin. Ilaban natin. Kung kinakailangan kausapin yung pastor, puntahan sila. Kung kinakailangan kausapin yung kapatiran, puntahan sila, misyonan. Gawin natin ang ating bumakaya. Bakit? Kailangan natin sila ilaban. Amen. Isa lang ang buhay. Amen. Gamitin natin sa tama. Gamitin natin mga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Merong tamang panahon para sila itawagin ng ating Panginoon. Merong tamang proseso. Mag-isa mga kapatiran po natin sa Dagmay. May mga kapatiran kami, may mga magulang ang aking mga young people na hindi pa nila kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sa pamamagitan ng mga panalangin, sa pamamagitan ng mga gawain na meron po tayo sa simbahan, doon natin sinasabi sa kanila, hindi kayo nag-iisa sa laban, hindi kayo nag-iisa sa panalangin, hindi kayo nag-iisa. Hallelujah, sa pakikipagbaka nyo sa inyong mga pamilya. Kasama nyo ang Diyos, kasama nyo ang gawain ng Panginoon, kasama nyo ang mga kapatiran sa church. Amen. Amen. Mahal ba natin ang ating mga kapatiran? Amen. Yes. Gaano natin kamahal? Pinagpipray ba natin ang ating mga kapatiran? Kapag gabi ba at bago tayo matulog o bago tayo matulog, meron ba tayong panahon para tayo magkaroon man lang ng devotion? Di pa nalangin man lang ang sambahayan ng iglesyang ito? Ang pamilya ng pastor, ang pastor nyo mismo, ang mga kabataan. Young people, kailangan nyo ang mga nanay-tatay. Mga nanay-tatay, kailangan nyo rin ang mga young people. Aminado ako ang inyong pastor, kailangan din po kayo. Kailangan din namin kayo. Hindi mag-expand ang gawain ng Panginoon. Hindi magtatagumpay ang gawain ng Diyos sa isang tao lang. Amen. Like kung ginagamit yung sa kaskas na ilustrasyon, yung walis tingting. Hindi makakadala ng kalat ang isang walis tingting lang. Kailangan isang bugos para makakuha at makadala ng isang dakot ng basura. And aminado ako sa Dagmay Church, mga kapatid, naman ang nararating ng Dagmay Church ngayon, purihin ang Panginoon. Hindi po yan nangyari dahil lang sa pastor nila na meron sila. Meron ding kapatiran nag-pray, meron ding kapatiran sumuporta, meron kapatiran naglalaan ng buhay, naglalaan ng panahon, naglalaan ng oras para sa gawain ng Panginoon. Manlimit natin marinig sa iba, sana all ganito yung church namin, sana all ganito yung aming simbahan, sana all ganito yung aming young people, sana all ganito yung aming pastor, sana all ganito ang aming mga kapatid. Malimit natin ikinukumpara marahil ang ating simbahan, ang ating iglesia sa iba. Pero bago naging ganon yung iglesia ngayon, sa likod doon ang daming pinagdaan ng hirap at sakripisyo. Amen. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon,
Hindi po lalago ang gawain ng Diyos kung mag-isa lang ang kakayon. Kung mag-isa lang ang mananalangin. Kung mag-isa lang ang magtataguyod ng gawain ng Diyos, kailangan po natin ang isa't. Pwede ba bang kumbisi na katabi mo, sabihin mo sa kanya, kailangan kita. Ngayon, kailanman. Di ba pala yun? Sorry. Hallelujah. Alam niyo rin pala yun. Kailangan po natin ang isa-isa, mga kapatid. Hindi po tayo lalago, hindi po tayo uusbong kung mag-isa lang, mga kapatid. Walang solong Kristiyano ang lumalago. Kailangan po natin ang isa't-isa, mga kapatid. Kinakailangan natin sa panahon ngayon, maging mulat ang ating isipan, maging bukas ang ating puso. Ano yung aking kinakailangan gawin? Ano yung aking maiaambag sa iglesia ng Diyos? Anong aking maitutulong para lumago ang gawain ng Panginoon? Sometimes, church, totoo ito, hindi ako nanguhusga. Pero minsan, masyado tayo naghahanap sa wala na hindi tayo nagbibigay sa meron tayo. Amen. Amen, come on. Wala pala tayong microphone. Wala pala tayong battery. Wala pala tayong walang stambo. Wala tayong walang sting-ting. Wala pa tayong electric pa na dagdag. Malimit tayo naghahanap sa wala. Malimit tayo naghahanap, mga kapatid, sa kulang. Pero nakalimutan natin magbigay. Kayong meron tayo. Kunti ang kapatiran. Kunti ang kabataan. Malimit tayo nagreklamo. Ang konti natin. Hindi tayo marami. Hindi makaridad ang paglilipot. Mari ang mga nanay naghahanap, ang konti ng mga nanay. Ang mga tatay naghahanap, ang konti ng mga tatay ng Borgo Church. Kung maghahanap lang kayo na maghahanap ng kakulangan, wala po kayo makita. Again, ulitin ko po, kung maghahanap lang kayo ng kakulangan ng bawat isa, may kakulangan talaga tayo. Pero kung ibibigay mo yung buhay na meron ka, yung finances na meron ka, yung talino meron ka, yung lakas na meron ka, i-contribute ko, yung bagay na naging ako kulang, sasapotan ko sa biyaya ng Diyos, yung bagay na hindi nila magawa, gagawin ko sa biyaya ng Panginoon, yung bagay na hindi nila maabot, ako yung aabot. Wow! Ang ganda ng church! Amen. Ang ganda ng church! Pagka ganon, sobrang ganda ng simbahan pagka ganon, na hindi po tayo bago po naging ganitong dagmay, dumaan din po kami sa mga ganitong mga kaya mga limit ng aking mga sinasabi sa pulpit o mga based sa karanasan. Hallelujah. Walang lumago sa paglilingkod sa Panginoon na magic. Wala. Parang gano'n. May mga dumaang sakit, may mga dumaang hindi pagkakaunawaan, may mga dumaang hindi pagkakaintindihan. Pero ganun kahalaga pag may Holy Spirit. Amen. May hindi pagkakaunawaan, yes. May hindi pagkakaintindihan, yes. May pagkukulang, yes. Pero nananatili ang pag-ibig. Amen. Bumabalik tayo doon sa original. Magtulugan tayo, magkaisa tayo, magdalanginan tayo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, palakpakan natin ang ating. Hallelujah. Hallelujah. Panahon na, mga kapatid, upang tayo ay patuloy na kumilos para sa gawain ng Diyos. Hindi ko po sinasabing huwag kayo magtatrabaho. Magtrabaho po kayo dahil may pamilya po kayo. Hindi ko po sinasabing huwag kayo mag-aaral kayo kasi may mga pangarap din ang mga magulang nyo para sa inyo. At napakaganda nag-aaral kayo, mga kapatid, sapagkat mas matutulungan nyo ang ministry ng inyong pastor yung people. Hello po mga people. Mas matutulungan nyo ang ministry ng inyong pastor pag nakapag-aral kayo at nakahanap ng stable na trabaho. Payo ko, alam yan. Yung people ko ito eh. Ito yung people ko rin ito eh. Hindi ko alam matalino itong dalawang ito. Matalito kayo, tapos kayo. Alam nila yan, mga kapatid, kung gaano po ako kahigpit sa bagay na yan. Sabi ko, pinag-aaral kayo ngayon ng mga magulang. Pinag-aaral kayo ng biyaya ng Diyos, sinusuportahan kayo sa pag-aaral. Sabi ko, wag na wag dumating sa punto ng buhay yung nagtagumpay kayo at lumaki ang ulo nyo. Alam nila yan, mga kapatid, kung gaano po kahigpit yan. At katahasan siya, sabi ko talaga yan. Huwag na huwag dumating sa buhay niya. Sabi ko, darating ang panahon, church. Darating ang panahon sa buhay natin, mas magiging matalino tayo kasi sa pastor natin. Yung people, darating ang panahon, mas magiging malaki ang kita nyo sa pastor nyo.
Tanggap namin yun. Mas magiging mataas ang pinag-aralan niyo sa amin, tanggap namin yun. Pero ang hindi namin tanggap, yung lumaki ang ulo niya, hindi lumiit ang puso niya. Tapos sa Kristyano, lumalaki ang puso, hindi lumalaki ang ulo. Ang nangyari sa katabi mo, sa ibang tao, lumalaki ang ulo, lumalait ang puso. Amen? Amen. Pakitanong ang katabi, ganun ka ba? Huwag naman. Sabi mo sa kanya, huwag naman. Huwag, kapatid. Napakadelikado ng isang Kristyano. Ganon ang karakter. Hindi lalago ang gawain ng Diyos. Tandaan nyo, ang taglilingkod sa Diyos, hindi po pagalingan. Amen. Hindi paunahan, hindi paungasan, hindi ganon. Ang paglilingkod sa Diyos, patiisan, patibayan, pananatili, pagkakaisa, pag-iibigan. Bakit? Gawain to ng Diyos, hindi gawain ng pastor. Amen. Gawain to ng Diyos, hindi gawain ng kapatiran. Gawain to ng Diyos, hindi gawain lang ng FCJC. Yes, nasa FCJC tayo. Meron tayong bishop, meron tayong mga presbyter, meron tayong pastor. Pero naglilingkod tayo, hindi para sa kanila, hindi para sa amin. Sa Diyos tayo naglilingkod. Amen. Kaya ibigay niyo ang inyong buong lakas sa Diyos. Ibigay niyo ang inyong buong puso sa Diyos. Ibigay niyo ang inyong buong kaluluwa sa Diyos. Hindi sa amin. Kaya hindi po kayo dapat pinipilit maglingkod. Amen. Hello po, hindi kayo dapat pinipilit maglingkod. Kung nagtawag ang pastor ng prayer meeting, pumunta ka kahit hindi mo kaya. In a sense, maliban na lang, meron naman tayo dyan meron naman tayong palugit dyan Kung hindi mo talaga kayang maglakad. Pero kung hindi mo naman kayang bumangon lang, pilitin mong bumangon ka, pumunta ka ng prayer meeting. Kasi minsan yung mga ganun, tamad lang talaga. Hallelujah. Katamaran lang talaga yun. Pero yun nyo tingnan nyo mga. Tingnan nyo yung lohika natin bilang mga tao minsan. Sabi ng ibang tao, pagka may prayer meeting, pastor, wala akong time, busy ako sa aking trabaho, marami akong inasikaso, marami akong ginagawa. Wala daw time. Pero tingnan mo po nagkasakit, mga kapatid. Ang mga suppresyon. Nagpa-check up sa ospital. Sabi ng doktor, medyo boss-bossan mo yung mantika. Medyo boss-bossan mo yung tamis. Huwag ka magsobra sakit. Mataas yung blood sugar mo. Anong ginagawa natin minsan? Nag-exercise. Nagja-jogging. Amen. Amen. May time ka mag-exercise. Dati hindi mo nagagawa na mag-exercise. Sabi mo walang time. Busy. Hallelujah. Amen? Amen. Pero nung nagkasakit na, may time na magpa-check up, may time magpa-check ng BP, may time na magpa-test ng blood sugar, may time mag-jogging, may time mag-exercise, may time mag-gym. So ang problema, hindi walang oras. Ang problema, hindi prioridad. Ang problema, hindi mahal ang gawain ng Diyos. Tingnan niya madalas sa buhay ng isang Kristyano. Nung masagana ang buhay, hindi mo makita sa church. Ang hirap agilapin pag ang tao pinagpala. Totoo lang, mga kapatid. Amen, Pastor. Ang hirap akayin ng tao sa gawain ng Panginoon. Maliban na lang, may ibang tao talaga. May mga tapat pa rin naman. Pero kadalasan ng mga tao ngayon, pag pinagpala, nakakalimot. Pag pinagpala, sabi, Pastor, tutulong kami sa church. Akong bahala sa instrument. Wala nangyari. Akong bahala, pang-pastor, sa pangangailangan ng simbahan. Wala pong nangyari. Kaya ako sabi ko sa mga taga-Dagmay, ako po, gas-gas na po sa akin yan. Sabi ko, pag pinagpala kayo ng Panginoon, huwag nyo na sabihin sa akin, sabihin nyo sa Panginoon, para pag hindi nyo nagawa, ang Diyos ang hahatol sa inyo. Ako maintindihan pa naman kung hindi nagawa ng kapatiran, baka mayroong pinaglaanan, gano'n. Pero sabi ko, huwag kayo mangako sa akin, mangako kayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang hahatol sa inyo, pag-uusga sa inyo, pagka hindi nyo nagawa ng bagay na. Amen? Amen. Hirap pag ginapin niya sa isang tao, pinagpala. Pero tinan mo, pagka may karamdaman, saan ang punta? Tawag kay Pastor. Sabi ni Pastor, uy, nakaalala. Yan ang gusto ko. Amen. Amen. Sabi ko sa katabi mo tayo yun. Minsan ini-chepera yung leader ng church. Ini-chepera yung kapatiran, elder sa church. Pag pinagpala, hindi sila maalala. At nagkaroon ka na ng amnesia. Pero nung may sakit ka, sinong unang naalala mo? Sila. Kaya kailangan mo isa't isa. Kailangan nyo isa't isa, mga kapatid.
Amen. Sabi di ba ng kanta, walang sinaman ang nabubuhay para sa sarili lang. Walang sinaman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may puhunan. May pananagutan sa isa't isa. Amen. Hindi may puhunan na nagkarin natin. Lahat tayo may pananagutan sa isa't isa. Kayo mga pastor, mga kapatid, pananagutan po namin ang mga miyembro. Kaya ginagawa namin ang aming makakaya, ipag-pray sila hanggang kaya ipag-pray, dalawin sila hanggang kaya dalawin. Pero ang church, ang kapatiran, meron din po tayong tungkulin. Sabi ko nga, hindi ito gawain ni Pastor Lando. Hello? Hindi ito gawain ng pastor. Kami lang yung tagapanguna ng gawain ng Diyos. Pero ito'y gawain at banal na gawain ng Diyos. Amen. Kaya ano man ang pangangailangan ng church, hindi lang kami ang magpo-provide, hindi lang kami ang magsasakripisyo, hindi lang kami ang magpupuna, hindi lang kami magbibigay. Tayo rin bilang church. Hindi ka man nagpapasalamat sa Panginoon na ligtas ang iyong kaluluwa. Sino hindi nagpapasalamat sa Panginoon na ligtas ang kanyang kaluluwa? Amen. Kasama siya pupunta ng langit. Doon pa lang, napakalaking papugutan niya sa Panginoon. Pinakautang na loob. Lord, salamat, niligtas mo yung buhay ko. Kasi kung hindi ako ninaralan, hindi ako minisyonan, kung wala kang pastor na ginamit sa akin, ako pala ay may impyerno, pag ako'y namatay, meron palang impyerno. Dati kasi alam ko, purgatorio lang. May impyerno pala. Salamat, Lord. Ang gandang motivation, ang gandang inspiration sa buhay ng isang Kristiyano na niligtas siya ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakakilala sa Panginoon, it's time para kilalanan niyo ang Panginoon. At kung makilala niyo ang Panginoon, huwag na huwag niyo kalilimutan ang iglesia. Ginamit ng ating Panginoon. At ilan sa atin dito, ito ay ginamit ng church. Ang church na ito ay ginamit para sa inyo. Para makilala niyo ang Panginoon. At patuloy kayo makalapit sa ating Panginoon. So, bilang tao, kinakailangan natin magbalik. Pag binigyan ka ng bawal ng nanay mo, sabihin mo, salamat. Sa Diyos mo, pag binigyan ka, hindi ka marunong magpasalamat, magpapasalamat ka. Magbibigay ka. Bakit? In return, tumanggap ka eh. Magbibigay ako, magbabalik ako. Kasi tumanggap ako sa Panginoon. Amen? Amen. Malimit natin sinasabi. Hallelujah. Sa buhay natin, mga kapatid, na magpatuloy. Sabi ko nga, laging kaskas na po yung kanyang katagat na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ganun pa man, uulit-ulitin namin palagi, mga kapatid, na tayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Sabi ko kanina, hindi po namin sinasabi, huwag kayo magtrabaho. Magtrabaho po kayo. Mag-aral po kayo. Pero yung pangangailangan po ng gawain ng Diyos, huwag niyo pong kalilimutan. Huwag niyo pong pababayaan. Bigyan niyo po ng halaga. Bigyan niyo po ng prioridad. Hallelujah, ang gawain ng ating Panginoon. Kung meron tayong gawain interfellowship sa ibang church, pumunta po kayo. Kung meron gawain ang local church, pumunta po kayo, mga kapatid. Makiisa po kayo. Sapagkat doon niyo po may papakita ang inyong pakitiisa. Ang inyong pakikisama. Ang inyong pagiging kapatiran. Sa paglilingkod ninyo sa Diyos at paglilingkod ninyo sa inyong kapwa. Nakakatawang isipin sapagkat isa sa dakilang utos ng Panginoon sa Mateo 22. Naalala niyo sa Mateo 22, may nagtanong na isang Pariseo sa ating Panginoon, Guro, alin baga ang dakilang utos? Kasi ang daming utos, ang daming batas. Sa panahon ni Moises, meron silang 630 na commandment sa Old Testament. And ang nagtanong yung isang Pariseo, sabi niya, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautosan? Sumagot ang Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. May karugtong pa, nakakatawa din. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sabi ko sabi naman, ito yung dakilang utos, ito yung buod ng utos ng lahat ng kautosan. Ibigin mo ang Diyos, at ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya sa church, tinuturuan tayo ng church, hindi na tayo dapat matuto mag-praise the Lord, hindi tayo dapat matuto mag-hallelujah, hindi tayo dapat matuto mag-pray, hindi tayo dapat matuto mag-fasting. Dapat tuturuan natin magmahal.
umabot sa kapatiran. May karamdaman ng kapatiran, hindi madala ng pastor, ang elder ang dumalaw. Ang young people ang dumalaw. Ang youth president ang dumalaw. Hindi kaya ng church, abutin ng ibang tao. Ang pastor nyo galing pa ng bayan. Nagtatrabaho din para sa pangangailangan ng pamilya at ang gawain ng Panginoon. Kayo po ang kinataasan ng Diyos. Kaya kayo nandito. Amen. Kaya po kayo nandito. Na kung iniisip nyo, pastor, wala akong halaga. Isip mo lang yun. Dinadaya ka ng isip mo. Pakiramdam mo lang yun. Hindi lahat ng pakiramdam, totoo. Amen. Akala mo mahal ka niya, pero hindi totoo. Isa example para patunayan ko hindi lahat ng nararamdaman mo totoo. Kapay mo yung ulo mo kapag dito. Sige po, kapay niyo yung ulo mo. Sige po, kapay niyo lang. Nakakakapay niyo po ba yung utak niyo? Hindi. Pero hindi ibig sabihin wala kang utak. Hindi mo na siya makapa, hindi mo na siya maramdaman. May utak ako. Pero hindi ibig sabihin wala kang utak. Amen? Sa spiritual aspect, mga kapatid, hindi porket may problema ka, hindi porket may pagsubok ka, walang Diyos. May Diyos. Kaya ng Diyos, kasama mo ang Diyos. Amen. Hindi rin porket hindi ka pinasa, hindi sabihin hindi ka mahal. Pagkakasalubong ka ng mga kapatiran, hindi ka pinati. Intindihin mo lang, baka yung problema lang. Baka stress lang talaga ang kapatiran. Pero huwag ka magdadamdam. Kung pray mo sa Panginoon, Lord, hindi naman ako pinansin. Pinansin ko naman siya. Hindi naman ako pinansin, Lord. Okay lang. Maganda naman ako. Hindi naman ako pinansin, Lord. Okay lang. Buhap naman ako. Alam niyo mga kapatid, yung mga maliit na bagay, huwag natin palakin. Amen. Dating ko po yung people, maano na tatay. Yung maliliit na bagay, papakulang ng church, huwag nyo nang palakihin. Bakit? Ginagamit siya ng kaaway. Amen. Kasi para sa kaaway, pag may nakita kaaway na maliit na butas, sisirain yan. Kaya sabi ng Bible, huwag niyong bibigyan daan ang kaaway. Kasi pag binigyan mo yan ng daan, overtake yan, brad. O-overtake ang talaga tayo yan. Sisirain niya ang gawain ng Diyos. Pero minsan, hindi ko naman sinasabi kinakampihan ko ang kaaway. Totoo ito mga kapatid. Alam nyo, minsan sa buhay natin, sabi ko, basic experience eh. Minsan, lagi natin sinasabi, naku, ang gawain ng Panginoon, hindi umuunlad. Ang gawain ng Panginoon, nag-aaway-aaway yung mga kapatiran. Naku, dinemonyo na naman tayo ni Satanas. Lagi po si Satanas ang sinisisi natin, amen. Di ba? Kaya talaga wala namin tayong ibang sisi, talaga si Satanas talaga. Pero isipin niya minsan, bakit minsan ang church nagkakaproblema? Dahil bagay kay Satanas? O dahil din sa atin? Hindi lahat ng baling sa kaaway. Check ang sarili. Minsan hindi naman dapat ma-offend ka. Hindi naman dapat magtampo, magtatampo ka. Hindi naman dapat magreklamo, magre-reklamo ka. Si Satanas ba agad? Hello. Hello mga kapatid, hello. Hello po. Si Satanas ba agad? Hindi. Tayo din minsan gumagawa ng sarili nating problema, kagaya sabi ni Sister Leia kanina. Tayo minsan ang may kagagawan. Nilalapit tayo ng church. Yung pastor natin, bubisita, nilalapit tayo ng Panginoong pastor natin sa Panginoon. Tayo naman yung lumalay. Amen. Sabihin sa atin mo, magbago ka na kapatid. Hallelujah. Amen. Pinagpipray nila tayo, I believe. Pinagpipray tayo. Binibisita tayo hanggat kaya. Alam ko yun. Pero minsan, yung sarili natin, ang lakas ng tamporitis. Ang lakas ng tesoritis. Hindi lang may arthritis, mayroong tesoritis at tamporitis. Church, palayain tayo ng Diyos sa mga ganyang karamdaman at sakit. At yung ganyang sakit, hindi yan kaya ng bio-flu. Yung ganyang sakit, hindi yan kaya ng alaksan. Hindi yan kaya ng multivitamins with Enervon. Kailangan yan panalangin. Amen. Kailangan niya ng fasting. Yes. Yung pagiging matampuhin, church, ilagay niyo sa lugar.
Kung may magtatampo man sa inyo mga kapatid, kung may magdadamdaman po sa inyo, iluhod nyo yan sa Diyos. Hindi po yan makakatulong sa church. Amen. Alam niyo pa naman na ang lakas ng buyo ng kaaway. Alam mo, Sister Regine, may hinaing sa pastor niya, pupuntahan niya si Neralyn, kukwentuhan niya. Pag nagkwentuhan niya dalawa na, kung mag-receive si Neralyn, oo nga si pastor, ganito yung ginagawa, si pastor, ganito yung gali. Anong nangyari? Dalawa na sila. Pag si Sister Neralyn, pinuntahan pa si Brother Milo. Sabi ni Sister Neralyn, Brad, narinig mo yung preaching kahapon ni pastor? Parang wala sa tono, no? Tapos si Milo, nasaktan din. Na-open. Nahawa na. Sabi niya, alam niyo sis, inaantay ko lang kayo pumunta sa akin eh. Inaantay ko lang kayo kasi ganyan din talaga naramdaman ko eh. Tapos si Milo, pag pumunta kay Jessica, Kang, dapat yan, mura kuhan Kang. Parang friends ni Pastor. Tapos sabi ni Jessica, oo nga, parang tayo man itutukoy. Kulang na lang sabihin yung pangalan. Church, tingin nyo nakatulong? Hindi. Nakatulong kayo sa bigat. Pero hindi kayo nakatulong sa paggaan. Bakit ko siya sabi bagay na ito? Minsan sa nila tayo mag-hallelujah, praise God, hallelujah, hallelujah. Pero bagsak ang labi. Tismoso, tismosa, naninira ng tao, naninira ng kapatiran. Church, di siya sabi ito para husgahan kayo. Nangyayari ito. Kaya nga ang dami ng bumagsak na simbahan dahil sa mga hindi mapigilang tila. Ang dami ng bumagsak na simbahan dahil sa hindi mapigilang paa. Pupunta doon, hindi naman dapat puntahan. Pero ayaw pumunta ng church, manalangin. Woo! Praise God. Hallelujah. Okay lang, hindi niyo ako supportahan. Nag-i-enjoy ako. Hallelujah. Praise the Lord. Malayain kayo ng Panginoon sa bagay na yan. Lagi babalik ko sa tanong, nakatulong ba? Hindi. Hindi. Ano nangyari? Kinismis nyo lang yung pastor nyo. Nagkasala pa kayo sa Panginoon. Tandaan nyo yun. Why? Pag may problema, Jean, ano ba? May problema ka sa pastor mo, puntahan mo si pastor. Amen. Kontakin mo. Sister na rin kung may problema kay kapastor, puntahan si pastor. Ang dami ng paraan para tawagan. Hintayin nyo yung araw ng linggo ka sa amin, pastor. Ako po inaamin ko po. Parang ako po na-offense rin yung pangaral. Mas maganda sa amin na harap-harapan nyo kami sabihan. Hindi yung harap-harapan nyo kami babastusin. Hello? Amen. Okay lang sa amin, harap-harapan nyo kami sabihan kaysa talikod nga kayo, pero sinisiraan nyo naman kami. Hello po. Kami sa katabi mo, praise God! Hallelujah! Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Lagi natin naririnig sa church, malapit na bumalik ang Panginoon. Malapit na bumalik ang Panginoon. Tayo na sa huling araw na. Ang mga senyales, ang mga tanda, nangyayari na. Amen? Amen. Maling natin nababasa sa Facebook, malapit na bumalik ang Panginoon. Mag-type ng Amen. Ang mag-share nito, ano na, magpapalain ng Diyos. Makita mo Diyos-Diyosan. Ikaw naman paniwala ka naman, Amen, Mama Miri. Kasi Mama Miri na nakalagay, ipopost mo kasi pagpapalain daw ni Lord. Ang pagpapala ba ganon? Hindi. Hindi ganon. Hindi nasusukat ang pagpapala, nag-post ka lang. Amen. Maliban na narinig sa social media, sa Facebook, sa mga pastor na nagpiplis sa ibang church, malapit na bumalik ang Diyos, magsisikay ng kasalanan, magpakabanal tayo, at ihanda ninyo ang gawain ng Panginoon. At ang remedyo ng church, alam mo kung ang remedyo ng church? Mga kapatid, pangarap tayo sa labas. Hello po. Di ba, Pastor? Ang remedyo ng church, dahil nga malapit na bumalik ang Panginoon, ihanda ang kapatiran, ihanda ang hindi pa na naglilingkod. Aralan yung hindi pa naaralan, bautismoan, kahit ayaw pang pabautismo. Ilulubog sa po. Hindi, wala namang ganun. May ibang church ko, ganun, sapit ako magpabautismo. Bakit? Magsisi ka ng kasalanan. Magpabautismo ka, maliligtas ka, mapapahamak at ma-impurno ka. Yun ang remedyo ng church. Yun ang ginagawa ng church. Focus sa labas. Hallelujah! Nakakalimutan yung nasa loob. Amen. Amen? Ulitin ko ha, naririnig natin madalas, malapit na bumalik ang Panginoon. O nakakita ng lindol, ay malapit na bumalik ang Diyos. O nakakita naman ng bagyo sa kabilang lugar, ay malapit talaga ang Panginoon. Kasi sabi yan sa Matthew 24 baga, yung bagyo baga, yung mga lindol, yung tagutok baga, yung gira, yung mga pula propeta, si Kibuloy.
Alam, malapit talaga ang Panginoon. Kaya ang kapatiran, sa mga kapasi ko, magbabagay ako ng salita ng Panginoon. Mag-bless ako sa kanila, mag-share ako ng salita ng Panginoon. Knowing na hindi mo nagagawin, tungkulin mo sa loob. Di ba dapat ang unahin natin sa loob? Kaya sa labas. Hindi namin siya sabing huwag mag-ibanghelyo. Magkailangan din mag-ibanghelyo. Pero ang kinakailangan natin ihanda yung nasa loob ng iglesia. Amen. Tingnan mo si, hallelujah, praise God, si Noe. Kailan si Noe, mga kapatid? Di ba habang gumagawa siya ng arka, katulong niya yung kanyang mga pamilya habang nangaras sa labas. Ang prinsipyo kasi ni Noe galing sa ating Panginoon, build and fight. Habang gumagawa tayo sa gawain ng Diyos, nilalaban din natin yung mga nasa labas. Amen. And huwag natin pabayaan yung nasa loob kasi nga minsan yung mga nasa labas, pinapapasok natin, yung mga nasa loob naman lumalabas. Hello po. Amen. Praise God. Ang remedyo natin, sis, magbalik loob ka na sa Panginoon, maglingkod ka, tanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon at Tagapagligtas ng iyong buhay. Tama yun. Pero hindi mo alam, yung mga nasa loob ng church, kasama mo nagpupuri, wala nang pananampalataya sa Panginoon. Wala nang bilib, wala nang galak, wala nang sigla. Okay, sabi ko, hindi na lang trabaho ng pastor yan. Trabaho natin lahat. Tingnan niyo mga pinagsulat ni Apostol Pablo sa aklat po ng Ikalawang Pedro 1:5 hanggang 8. Ikalawang Pedro 1:5 hanggang 8. Dahil dito, sikapin yung idagdag sa inyong pananampalataya. So hindi conforme sa Apostol Pablo, may pananampalataya lang, nag-hallelujah lang, nag-praise the Lord lang, nag-amen lang, nagpa-fasting lang ang church. Sabi niya, idagdag nyo, sikapin nyo idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang kanatagan, sa inyong kanatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. Amen? At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig, ang mga katangiang iyan, ang kailangan nyong taglayin. Amen. Sabi sa kanila mo, kailangan natin para ito, Francis. Amen? Amen. Upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Para pala kay Apostol Pablo, under ng anointing ng Holy Ghost, hindi lang sapat may pananampalataya, hindi lang sapat na bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesucristo, hindi lang sapat may Holy Ghost, may Holy Spirit ang tao. Para sa Kanya, kailangan niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, ang pagmamalasakit sa kapatid. Amen. Kaya samantalahin natin yung panahon, hindi para magreklamo, hindi para maghanap ng kulang sa church, hindi para maghanap ng kahinaan sa church. Samantalahin ang panahon para gumawa sa church. Magmalasakit sa ating kapwa, magmalasakit sa ating kapatiran, mga kapatid. Amen? Amen. Baka mas active pa po kayo, bisitahin yung mga hindi pa mananampalataya. Pero baka yung mga hindi pa baka yung mga dati nang mananampalataya na hindi na naglilingkod sa Diyos, baka hindi niya na pa nabibisita. Loob muna, church, bago tayo lumabas. Actually, kapag ang mga nasa labas, nakita nila yung loob nagkakaisa, ma-attract sila. Amen. Makikita nila na riyan ang presensya ng Diyos. Totoo ang naglilingkod kayo sa Panginoon. Bakit? May pagkakaisa. May pag-iibigan, may pagmamahalan na nangyayari sa loob ng iglesia. Amen? Amen. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Mahal ba natin ang Panginoon? Hallelujah. Mahal ba natin ang gawain ng Diyos? Mahal ba natin ang itinalaga sa inyo ng Diyos? Praise God. Meron tayong mga kapatiran sa Tagmay na may isa nagsabi sa akin, kesa dinami-dami ng pastor dito sa Tagmay, bata pa talaga sa amin. Meron ako experience. Kaya sabi ko sa kanila, may iba sa inyo nagsisisi, ako yung naging pastor, may iba nga sa ibang simbahan, ako yung ginugusto pastor. Totoo nga kapatid. And maaaring kayo po,
Bakit? Maring hinahanapan po ninyo ang inyong pastor. Bakit hindi yung medyo mata-patay sa amin? Alam nyo, yung pastor na meron tayo, yan yung pastor na kailangan. Amen. Bakit? Kasi yan ang itinalaga ng Diyos. Galing yan sa puso ng Diyos. Ipinagkatiwala ng Panginoon para yung tulungan, hindi para pagtulungan. Amen. Tinalaga ng Diyos para iyong kausapin, hindi para pag-usapan. Woo! Praise God. Hallelujah! Tulungan ang gawain ng ating Panginoon. Tulungan maging kaisa ni Pastor sa pananalangin at pag-aakay ng kaluluwa at pagpapanatili ng kalakasan sa loob ng iglesia. Amen? Amen. Panahon na para din hanapin yung kulang. Panahon na para hanapin natin sa ating sarili ano yung dapat kong ibigay. Ano yung hinihingi sa akin ng Panginoon. Ano yung maiaambag ko sa gawain ng Diyos. Hindi namin sinasabi lahat kayo magpastor, magpastoran. Hindi. Ang hinihingi namin mga kapatid, mayroon kaming katambal sa pag-pray, mayroon kaming katambal sa pagbibahagi ng balita, mabuting balita ng ating Panginoon, mayroon kaming katuwang sa pagpapalakas ng mga nanghihina at pag-aakay ng mga nawala. Yun ang hinihingi namin. Hindi natin hinihingi mga kapatid na, kinakailangan mo na siguro maging pastor, maordinahan ka ng simbahan para ikaw ay maging worker. No, hindi kinakailangan. Yung buhay na meron ka, yung ministry na meron ka, yan yung exact na purpose mo sa Panginoon. Bakit nandito ka sa iglesia ito? Kung ginagamit kang tumutugtog, praise God, yan ang kaloob sa iyo ng Panginoon. Kung ginagamit ka ng Panginoon through financial giving, sa iyong buhay, sa iyong bulsa, yan ay kaloob sa iyo ng Panginoon. Kung ginagamit ng Diyos yung karisma mo, yung galing mo sa pagsasalita, yung sense of humor mo, makita ka pala ng tao na kapatid, natutuwa na sila. Ministry mo yan, gampanan mo, ipagpatuloy mo kapatid. Amen. Amen? Maalala ko nung high school kami, si Brad Milo. Classmate kami yan mula ng first year high school hanggang fourth year mga kapatid. Tao na yan, pag nakikita ko yun mga kapatid, hindi yan marunong sa bimangot. Kahit bungi yan mga kapatid noon. Bungi, wala, may justice na ngayon eh. Noon, bungi yan mga kapatid, totoo. Sa gitna, may sira ang ngipin yan. Pero kung nakita mo yan, nasa loob mo, nakangiti ka agad yan. Purihin ang Diyos. May mga ganong kapatiran. Amen? Amen. Na hindi kaloob sa iba at wala sa iba. Kasi pag nakita mo, imbis na mag-bless ka, na-stress ka. Hallelujah. Amen? Pero may mga kapatid, pag nakita mo, parang anghel sa langit. Yung iba lang parang demonyo. Huwag naman. Sabi ko sa kapatid mo, huwag naman. Huwag ganun, kapatid. Amen? Church, seryoso po ako sa bagay na magpapaalala sa inyo. Para na para ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Para na po. Mahalin natin ang gawain ng Diyos. Mahalin natin ang kapatiran ng Diyos. Kapatiran sa gawain ng Panginoon. Mahalin natin ang lingkod ng Diyos. Sabi ko nga, alam ko ni Brother Raymond, saksi siya minsan sa mga hugot ko sa buhay. Sabi ko, alam mo Doy, ang dami namin sinakripisyo sa Panginoon. Araw-araw kami nagsasakripisyo. At araw-araw namin pinipili yung buhay na hindi komportable. Bakit? Kailangan namin piliin araw-araw ipag-pray ang kapatiran. Kahit minsan may problema rin kami. Araw-araw kailangan namin piliin bumiti sa kapatiran kasi ayaw namin manghina kayo. Ayaw namin maging dahilan kami ng pagkatisod. Kaya sabi ko sa kanya, ang dami naming sinasakripisyo sa Diyos araw-araw. Minsan matutulog ka na lang. Biglang may magsasabi sa iyo, Pastor, meron po akong problema, kailangan ko po ng panalangin po. Pero minsan po ba ang inyong pastor na ipag-pray po ninyo? Hallelujah. Minsan po ba ang inyong pastor, minsan yung naalala, tawagan, kamustahin, kamusta na kaya ang aking pastor?
Kamusta na kayo ginamit ng Diyos para misyon ako? Kamusta na kayo ginamit ng Diyos para bautismoan ako at makilala ko ang Panginoon? Kamusta na kayo yung pastor ko na inalayan ako para matuto akong dumugtog, para matuto akong umawis sa Panginoon at may palapit ang aking puso sa Diyos? Amen. Amen. Tulungan natin ang gawain ng Panginoon. Amen. Masakit para sa akin. Ako'y pastor din. May gawain akong hinahawa kasi magalang tagmay. And based sa karanasan, ang sakit para sa akin na nagkakawatak-watak ang kapatiran. Kayo ang panalangin namin magkaisa. Kayo ang panalangin namin magtulungan ang bawat iglesia. Kayo ang panalangin namin, Lord, patuloy magmahal ng kami sa isa't isa. Sabi ko kanina mga kapatid, yung maliliit na bagay, huwag nyo nang palakihin. At kapag nangyari sa church yung pagkakampi-kampi, yung pagkakawatak-watak, sira ang gawain ng masisira ang gawain ng Diyos. Hindi lalago ang gawain ng Panginoon. Yun yung simulan yung buuin ulit. Maging buo tayo ulit. Amen. Minsan hinahanap natin sa ating kapatiran sa ibang tao. Pagbigay itong bagay, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Pero minsan natin inutos sa sarili natin, magbago ako. Magbago ako. Magbago ako. Minsan madali natin husgahan ng iba, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Natin inutos sa sarili natin, magpatuloy ako. Magpatuloy ako. Madalas natin sinisisi sa iba. Bagay natin nakikita ang ating sarili. Madalas natin kino-complain ang iba, sa iba yung mali. Minsan natin hinahanapan ng mali ang ating sarili, baka meron din tayong pagbubulang. Baka meron tayong hindi nagagawa, hindi na ibibigay sa ating Panginoon, sa gawain ng Diyos. Alam, pwede natin palakpakan ang ating Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, hindi na tayo maging wais sa buhay na ito. Hindi lang kayo maging matalino sa pag-aaral kung nag-aaral pa kayo. Hindi lang kayo maging matalino sa trabaho kung nagtatrabaho tayo mga kapatid. Mas maging matalino tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At sa pagtulong sa gawain ng Diyos. Mas maging matalino tayo mga kapatid. Darating ang panahon, babalik ang Diyos. Lahat ng pinagpapalit mo sa Diyos, mananagot ka. Lahat ng bagay na hindi mo binibigay sa gawain ng Panginoon, buhay mo lakas, kaloob, meron kapag hindi mo binigay, mananagot ka sa Panginoon. Naalala niyo po ba sa Matthew chapter 25, sa huling talata ng Matthew chapter 25, meron po binigyan ng talento? Hello po? May binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. Yung 5, kinalakan, nagbunga ng 5, naging 10. Yung pangalawa, binigyan ng 2, kinalakan, nagbunga ng 2, naging 4. Yung isa, hinukay, ay binausawakay. Sabi niya, guro o Panginoon, ako'y natatakos sa iyo sapagkat inaani mo, hindi mo tinanim. Sabi ng Panginoon sa kanya, o masama at tamad na alipin. Tapos sana yung pinagbili mo na lang ang iyong kaloob, pinamahagi sa iba. Presyo ng Diyos. Amen. Para mag-focus tayo doon sa 2 at 5. Di ba yung tumanggap ng 5, anong sabi sa kanya? Tapat at mabuting alipin. Pumasok ka sa aking kaharian. Yung binigyan ng 2, anong sinabi? Tapat at mabuting alipin. Pumasok ka sa aking kaharian. Magkaiba man ang tinanggap, iisa ng papuri sa Diyos. Amen. Magkaiba man sila ng level, magkaiba ng antas, magkaiba ng amount ng tinanggap sa Diyos. May binigyan ng 5, may binigyan ng 2, pero same silang humarap sa Panginoon. At sinabi, mabuti at tapat na alipin. Church, hindi tayo magiging lugi sa ibibigay natin sa Panginoon. Hindi tayo magiging lugi sa ibibigay natin sa gawain ng Diyos. Darating ang panahon na harap sa Panginoon, mabuti, tapat na alipin. Ang sabi ng pastor doon sa religious night o gabi ng panalangin ng aking maalala na sabi niya, ano man ang katayuan natin posisyon sa mundong ito,
lahat tayo pare-pareho haharap sa Panginoon. Ay si Pastor Teresa, pag siya humarap sa Panginoon, makapunta siya sa langit, ang sasabihin ng Panginoon sa kanya, tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Ako, pag humarap sa Panginoon, same din na sasabihin ng Diyos, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Kung sasabihin ng Panginoon kay Sister Regine, na miyembro ng church na ito, sasabihin ng Panginoon kay Milo, ganon din ang sasabihin ng Panginoon, mabuti, tapat na alipin, anuman ang antas, anuman ang nivel, anuman ang posisyon, mataas man na mababa, pareho tatanggap at pareho sasabihan ng Panginoon, mabuti, tapat na alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Amen. Amen? Kaya sa church, dapat hindi tayo nagbibilangan. Marami ka mang naibigay, parehong price na tatanggapin mo. May buhay na walang hanggan ako, may buhay na walang hanggan ka, may puto ng buhay ka, may puto ng buhay ako. May pangako Diyos sa akin, may pangako din ang Diyos sa buhay ko, buhay mo. Amen? Amen. Kaya lahat ng ating pagpapagal. Kaya ang sabi ko, samantalahin natin yung panahon. Sabi ng ating MC kanina, darating ang panahon, hahanapin niyo ang gawain ng Diyos. Totoo yun. Amen. Ngayon, uhaw pa kayo magsimba at gusto niyo pumunta ng gawain ng Diyos, pagdating ng Antikristo, uusigin tayo. Ibabawal ang pagsamba sa Diyos at uusigin lahat ng Kristiyano. Paano ka ngayon? Sa aming mga pastor, okay lang sa amin. Kaya namin palakasin ang aming sariling pananampalataya sa Panginoon. Pero paano kayo mga miyembro na walang pinag-iipunan sa Diyos? Trabaho lang po ng trabaho, aral lang ng aral, walang panahon sa Panginoon. Paano po kayo? Kayo po ang magiging kawawa. Kayo po ang problema. Yan hinahanda ng church. Kaya nga ang pagkatawag sa isang pastor, pag sinabi pastor, yan yung guard, tagapagbantay sa isang kawal. Kaya ginalitulan tayo ng Biblia sa isang tupa. At sa isang tupa may pastol. Na yung pastol ang nag-iingat, nagbabantay sa tupa, baka makawala sa kulungan. Kasi pag may makawala sa kulungan sa Old Testament, pag may mga tupa nakawala sa kulungan, may mga lobong kakainin sila. And yung pastol, yung pastol, hallelujah, ang inatasan para ingatan yung tupa. And kami ang itinalaga ng Diyos sa inyong buhay para ingatan po kayo. Para ipag-pray kayo, para sabihin yung tama at sabihin yung mali. Para sawayin tayo sa hindi tama at sawayin tayo sa hindi maganda. Kaya pagtulungan natin, pagkaisahan natin na lumago ang gawain ng ating Panginoon. Ipag-pray ang pastor, ipag-pray ang gawain ng Diyos, ipag-pray ng kabataan ng elder, ipag-pray ng lead ng elder ang kabataan, ipag-pray ng nanay yung tatay, ipag-pray ng tatay yung nanay, ipag-pray ng kabataan yung mga tatay at nanay, ipag-pray ng mga nanay tatay yung kabataan. Lahat tayo kikilos, lahat tayo gagawa, lahat tayo magpapagal, lahat tayo magsasakripisyo. Bakit? Darating ang pagkakataon at darating ang panahon, babalik ang Diyos at huhusgahan tayo ayon sa ating ginawa. 12-14 ng mga ngaral. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. Amen. Amen. Nawa tumatak sa inyong isip ang aking sinabi kanina, loob muna bago labas. Ibig sa mga kabataan namin sa Dagmay, sabi ko sa kanila, huwag muna kayo mag-iibanghilyo sa labas. Kinakailangan muna kayong i-training dito sa loob. Yung karakter, ipatrain nyo muna sa Diyos. Bakit? Mag-aaral ka ng kaluluwa, ikaw, wala kang pananampalataya. Magbabahay ka ng salita ng Diyos sa iyong katabi, sa iyong kapitbahay, sa iyong katrabaho. Magbabahay ka ng salita ng Panginoon, yung puso mo hindi maayos sa Diyos. Ano ituturo mo sa Kanya? Amen. Sabi ko sa kanila, ano ituturo niyo sa Diyos? Ay, sa kapatiran, sa gawain ng Diyos. Kailangan muna natin i-establish ang ating sarili. Kasi sabi ko sa kanila, darating ang panahon, mag-ibanghilyo kayo. Pero hindi mo na ngayon, kinakailangan nyo muna i-training, kinakailangan nyo muna ipahubog sa Diyos ang inyong karakter. Kasi marami sa mga kapatiran, matagal na naglilingkod, pero grabe pa rin ang pagtatampo, ang lalim. Grabe mga kapatid, yung kapag
nakakita lang ng ganitong bagay, magdadamdam ka agad. No. Huwag niyo mo pairalin yan, mga kapatid. Ibabagsak kayo ng Panginoon. Kayo ang magiging lubi. Amen, Jim? Kayo ang magiging lubi. Hindi ho ang lingkod ng Diyos. At the end of the day, pagkatapos namin pangasiwaan ang gawain ng Panginoon, haharap kami sa Diyos. Kung merong kulang, merong mali, kami hakatulad kami ng Panginoon. Inatama kami ng Diyos. Pero tayo, pagsikapan natin mga kapatid, maging buo tayo, maging isa tayo. Amen? Maging solid tayo mga kapatid. Praise God. Kaya nyo kanina, pagpasok ng teka na. Bago ko magtapos mga kapatid, alam nyo kanina, napansin ko po, pasok natin sa simbahan, parang ilan sa atin hindi na nagkamayan. And maaari hanggang matapos yan, wala nang kamayan. Parang wala nang pakialaman. Ang bili lang naman kasi ng Panginoon Pastor, magsimba ko magsimba. Opo. Pamati, pompo, uli. Ilan naman ang sabi ng Panginoon Pastor Tinapat ko naman. Hindi. Tama yun. Makinig ka. Dumalo ka. Mag-response ka. Kung mo kalimutan, i-welcome yung kapatiran. Kung mo kalimutan, pansinin yung kapatiran. Kung mo kalimutan, i-bless yung kapatiran. Praise God, salamat sa Panginoon, nakapunta ka. Amen? Hindi naman kakanya-kanya tayo ng lakad. Ay, tapos na. Praise God, benediction. Hallelujah. Praise God. Makawin na rin ako sa wakas. Ang pangit po, church. Ang pangit. Baguhin natin yung sistema ng iba. Baguhin natin yung sinasabi ng iba. Alis natin sa isipan natin, mga kapatid. Di ba, ang iba kasi sabi, pag mga Pentecostal, mga born again, yung mga Pentecostal, sila tawag din, minsan sabi na sa atin, mga madali mga tiso dyan, mga madali mga tapo yan. Now, church, baguhin natin yung picture. Kung gano'n yung larawan sa isipan nila, baguhin natin. Ibahin natin, sabi natin sa kanila, ibahin yung mga taga-FCJC. Mga taga-FCJC willing maglingkod sa Panginoon. Mahal ang kapatiran at minamahal ang kapatiran. Nagkakaisa kami, naglilibot kami sa Panginoon. Ibahin natin. Now, ang picture kasi ng Pentecostal ngayon, pag nakita ng Pentecostal na gano'n ang ugali, idadami na lahat. Di ba, Pastor? Pero wag. Sikapin natin maging iba ang larawan ng gawain ng Diyos. Baguhin natin, mga kapatid. And okay lang po ba, mag-request po ako? Okay lang po ba, mga kapatid? Sabi ko kanina, parang hindi kayo nagpapansinan tayo, parang walang pakialaman kanina. Okay lang po ba, mga young people? Pwede niyo po bang kamayan yung mga nanay? Sige po, kayo mga kapatid. Kamayan niyo po yung mga nanay. Ganun din po yung mga young people, mga nanay, tatay, kamayan niyo po yung mga young people. Bakit di niya sila na-welcome? Bakit di niya sila nakakausap? Sige po, kayo bahala, may yayakapin niyo po sila. Basta maramdaman lang po natin ang bawat isa na nagkakaisa po tayo. Maramdaman lang natin, mga kapatid, talagang may pamilya sa church. Huwag lang basta yung kamay, batiin nyo rin, mga kapatid. Sige po, bigyan ko po kayo ng oras. Bigyan po kayo ng panahon. Batiin nyo po, mga kapatid, ang kamustahin nyo po. Baka hindi pa kumakain yan pagpunta ng church. Bago pumunta. Baka hindi pa nagkakape yan. Hallelujah. Alam nyo, napakaganda sa church na nagkakaisa tayo, mga kapatid. Ang ganda sa church na mayroong pagmamahalan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. O diba, maganda sa pakiramdam, mga kapatid, na nakamusta niyo po ang kapatiran at naramdaman nila na mayroong pumapansin sa kanila, naramdaman nila na may kumakausap sa kanila. Minsan po kasi, madalas natin sinasabi, ayaw ko na sa kanila kasi hindi naman nila ako pinapansin. Ang tanong, pinapansin mo rin ba sila? Hanap ka ng hanap, nakakulangan, hindi ka nagbibigay. Gusto mo ikaw na lagi lalapitan.
Ba't ayaw mong lumapit? Gusto mo ikaw lagi kakamayan, ba't ayaw mong kumabay? Come on. Amen. Huwag tayo. Kaya sabi ko dyan, nagsisimula magkaroon ng pagkakabahabagi. Pag nagtampo ang isa, nakausap ang isa, dalawa na, tampo na. Kung nakausap pa ng isa-isa, maghanap na kakampi. Alam nyo kasi ang kaaway, napaka-taktika talaga niyan. Maghanap kayo ng kakampi nyo para masira ang gawain ng Panginoon. Yun lang ang gusto niyang gawin. Hindi niya kinakailangan demonyohin ang bawat isa sa atin. Hindi niya kinakailangan bumalik kayo sa mga bisyo, sa mga para magmukha kayong demonyo. Ang gagawin lang ng kaaway, gagamitin yung sakit na nararamdaman nyo. Maghanap pa ng kakampi mo. Tapos pag nagkasundo kayo, sirain yung gawain ng Panginoon. Tingin nyo, ang ganda, ang pangit. Kaya ang daming bumabagsak na church. Nung una, ang ganda. Ako, ganda ng praise and worship. Ang ganda ng church. Pero habang nagpapatuloy, sila nagkakagatan. Sila nagsisiraan. Ang ganda tingnan? Hindi. Hindi nakakatuwa sa tao, lalo tingin sa Diyos. Amen. Praise God. Kung tao man naiinis, kung tao man nagagalit, ano pa kaya ang Diyos na nagtalaga ng simbahan, nagtalaga ng iglesia? Lalo magagalit ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon kayo na, yung verse kayo natin kapatid, John chapter 15 verse 12, makikilala kayo, ito ang bagong utos na inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayong lahat, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Amen. Minahal ka ng Diyos, nagkasala ka rin kapatid, pero pinatawad ka ng Panginoon. Patawarin mo kapatiran. Nagkulang ka rin kapatid, pero pinalalahanan ka ng Diyos. Mahalin mo kapatiran. Amen. May kailangan ka kapatid, pero pinalakas ka ng Panginoon. Palakasin mo kapatiran. Praise the Lord. Tinulungan ka lang ng church. Tulungan mo ang church. Tulungan mo ang kapatiran. It's time para tumulong ka. It's time para umagapay ka. It's time para umabot ka. Hindi mo hanapin yung pangangailangan mo. Hanapin mo yung pangangailangan ng simbahan, pangangailangan ng nakakarami. Huwag tayo makasarili. Huwag tayo maging selfish na puro tayo lang ng tayo. Tayo ang pupukusan. Tayo ang bibigyan ng atensyon. No! Tapusin na natin yung kanyang paniniwala. Tapusin na natin yung kanyang ugali. It's time! Para tayo ay magpatuloy sa tamang paglilingkod, sa tamang pamantayan na gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo tumayo sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Bukas po altar, mga kapatid. Malayo po kayo lumapit. Hallelujah. Huwag ko kayo mag-isip, mga kapatid, na kung ano. Kung hinipo ka ng Diyos, kung kinilos ka ng Panginoon, hayaan mo patuloy kang pakilusin ng Diyos. Hayaan mo palakasin ka ng ating Panginoon. Praise God. Kung na-offend ka, hallelujah sa salita ng ating Panginoon, praise God, ipagpasalamat ko sa Diyos. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Tinatama tayo ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah. Huwag natin isipin, mga kapatid, yung sinasabi ni Pastor kada linggo, parang lagi ako na lang ang tinutukoy. Church, mahal ka ng Diyos. Tinutuwid ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos, ayaw ng pastor mo, mapariwara ang buhay mo. Gusto niya maging maayos ka sa harapan ng Panginoon at maging karapat-dapat ka sa harian ng Diyos. Tayo, habang tayo na malapit na, sige, lapit kayo. Hallelujah. Praise God. Buksan para mga kapatid. Malayo po kayo lumapit. Purihin niyo ang Panginoon. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Maya tayo awis. Sige, purihin mo natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Come on, palayain tayo ng Diyos. Pagalingin tayo ng Panginoon. Palakasin tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Ano mang kailangan na meron ka, ibigay mo sa Panginoon. At papalakasin ka ng Diyos. Ano mang kabigatan, ibigay mo sa Panginoon. Papagaanin niya ng Panginoon. Ano mang mga bagay ang nagawa sa iyong simbahan ito, pagalingin ka ng Panginoon. Katagpuin ka ng Diyos. Pero huwag mong iisipin na tumalikod. Huwag mong iisipin na pabayaan ng ministry. Huwag mong isipin na iwan ang pastor mo. Tulungan mo ang gawain ng Diyos. Dito ka tinawag. Dito ka pinili ng Panginoon. Dito ka tinalaga ng Diyos. Praise God. Para sa iyo pananampalataya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Because Jesus is the Lord.
God, we need your spirit, Lord. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Pagkaisay mo ang aming puso. Maghari ka sa aming buhay, Yes. Panginoon. Magbigay ka ng pag-ibig. Magbigay ka ng pagkakaisa sa iglesia nito, Panginoon. Bigkisin mo kami ng pag-ibig, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala, Panginoon. Lord, hallelujah. Hallelujah. Church, mahal tayo ng Panginoon. At inahanda tayo ng Diyos para sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Dahil ang gusto ng Panginoon sa atin, mamuhay tayo ng maayos at makasama tayo sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. It's time para mahalin natin ang isa't isa. It's time para pukusan natin, mga kapatid, kung paano lalago ang gawain ng Diyos. Walang mangyayari kapag papadala ka sa kainaan. Walang mangyayari kapag papadala ka sa pagkatisod. Walang mangyayari kapag papadala ka sa pagdadamdam. Walang mangyayari, lalong bibigat ang gawain ng Diyos, lalong babagsak ang gawain ng Panginoon. Kailangan ka ng Panginoon. Pinalalakas ka ng Diyos dahil may plano ang Panginoon. Pinagtitibay ka ng Panginoon dahil may plano ang Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo, sa iglesia ito. Hallelujah. Hallelujah. Pati natin ilapit ang ating sarili sa ating Panginoon. Kung hindi mo na nararamdaman ang prosesya ng Panginoon, lumapit ka, kapatid. Magsisi ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Subo mo ang buhay mo sa Panginoon. Hallelujah. At ialay mo ng buong puso Hallelujah. sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Huwag ka magiging kampante, kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Hinahanda tayo ng Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. At tayo ay maging maayos. Hindi lang sa paningin ng mga kapatiran, kundi maging maayos sa paningin ng ibang tao sa labas. Dahil tinawag tayo ng Panginoon para sa kanyang banal na gawain. Sadyang may kakulangan ang bawat isa sa atin. Sadyang hindi natin maaabot ang lahat. Kahit kami bilang pastor, paumanhin, hindi namin kayo mapapaglingkuran lahat. Tao kami, may pagkukulang kami. May mga bagay kami na hindi magagawa. May mga bagay kami hindi maibibigay sa inyo, mga kapatid. Pero alam ng Diyos kung hanggang saan ang kaya namin ibigay, alang-alang sa gawain ng ating Panginoon. Alam ng Diyos kung hanggang saan namin kaya itaguyod ang gawain ng Panginoon. Tulungan natin ang isa't isa, mga kapatid. Maghari sa atin ang pag-ibig. Sige, buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Humingi ng tawad sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. Patawarin mo ako kung minsan ko nahusgahan yung church. Patawarin mo ako, Panginoon, kung minsan ko hinanapan yung simbahan ito. Patawarin mo ako kung hindi ako naging magpapala minsan, Panginoon. Patawarin mo kung minsan ako ng kabigat. Palayain mo ako, Panginoon. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay malapit sa mga bagbag ang puso. Kaya tayo pagalingin ng Panginoon. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, lumapit. Ang patuloy ka. Magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Praise God. Hallelujah. Kamunta sa ating kamay sa ating Panginoon. Gagamitin ka para Diyos. Mahal ka niyang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, Jesus. Glory. tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami sa Diyos. Magkaisa kami, Panginoon, sa pag-iibigan.
Hallelujah. Mahal ka niya lubos, magbibigay ayaw magsasawa, huwag ka mapapagod, lalayo mag-iiwan. Si Jesus ang pag-asa, darating din ang mga pag-ibigay. Oh, hallelujah. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ka pala kasi ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Magpatuloy ka. Bumabon ka. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa pag-aaral, sa pag-reklamo. Nais ng Diyos lumayag. Hallelujah. Salamat po. Hindi na natin ibabalik yung oras. Hallelujah. Yung mga panahon lumipas. Pero kaya natin baguhin yung ating kasalukuyan sa tulong ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kay dati ko para bang sumusupulan, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka ba? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Mapagbibigay, ahayang magsasawa. Huwag ka mapapagod, lalayo maghina. Gagamitin ka para sa Diyos ng kanyang Diyos. Huwag kang bibigay, ahayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Si Jesus ang pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ahayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Si Jesus ang pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Kaya tayo magbulay-bulay mga kapatid. Habang tayo nakaluhod sa ating habang tayo lumalapit sa Diyos, magbulay-bulay tayo. Ano yung kailangan ng Diyos na hinihingi sa buhay? Ibigay mo kapatid. Huwag ka matakot. Huwag ka mag-alilangan. Kailangan ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Habang tayo nakaluhod, magbulay-bulay tayo. Alam ko may mapag-usap ang Diyos sa buhay natin mga kapatid. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. God. Thank you, Jesus. Praise God. Yes, Lord. Thank you, Jesus.